Muling nasilip ang issue ng confidential funds sa pagpapatuloy ng plenary debates ng Kamara kaugnay sa pambansang pondo sa susunod na taon. Ayon naman sa Commission on Audit, bumubuo na sila ng technical working group na tututok sa pag-amyenda ng mga patakaran hinggil dito. Si Mela Lesmoras sa Sentro ng Balita, live. Angelic, huling linggo na ng plenary deliberations ng Kamara ukol nga sa proposed 2024 national budget. At ngayong araw nga, kabilang sa mga tinalakay ng mga kongresista ay ang panukalang pondo ng COA at CSC. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang umarangkada ang ikalimang araw ng plenary deliberations ng Kamara ukol sa proposed 2024 national budget. At isa nga sa mga maagang isinalang ay ang panukalang pondo ng Commission on Audit. Nagsilbing budget sponsor ng COA si House Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo. Sa talakayan, muli na namang naungkat ang issue ukol sa confidential funds ng Office of the Vice President at iba pang sangay ng gobyerno at kung paano binabantayan ng COA ang mga transaksyon at epektibong paggamit ng pondo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang mungkahi ni Albay Representative Edsel Lagman, higpitan na ng COA ang mga hakbang para matiyak ang transparency at accountability sa paggamit ng confidential funds ng gobyerno. Ang update naman ng COA, nakipagpulong na sila sa DBM, DILG, GCG at DND para sa pagkasa ng isang technical working group na tututok sa pag-amyenda ng mga patakaran ukol dito. More than just mere compliance with rules and regulations, COA stands as a firm beacon of truth and transparency. Through their audit reports, they shine a light on our government and tell us what we need to do. As Senior Vice Chair of the Committee of Appropriations, it is my primary responsibility and personal advocacy that not a single peso of the people's money is wasted. Bukod naman sa COA, sumalang din sa deliberasyon ang panukalang pondo ng Civil Service Commission. Si Appropriations Vice Chair Arnie Fuentebella ang nagsilbing budget sponsor ng ahensya. At katulad noong Budget Committee hearing, muling ipinanawagan ng mga kongresista sa CSC na paigtingin pa ang pagtutok sa mga ahensya ng pamahalaan para mapunan na ang lahat ng plantilla position sa bansa at mapakinabangan ng ating mga kababayan. Our nation is still reeling from the global pandemic. It is an imperative for us to invest in technology and, more importantly, the capacity of our civil servants to respond to the needs of the Filipino public, especially now that we are returning to life as it was before COVID-19. With the support of Congress, the CSC aims to further empower and capacitate our civil servants and ensure quality public service. Angelic, sa mga puntong ito ay nakasalang naman ang panukalang pondo ng Department of Energy at ngayong hapon nga talagang tuloy-tuloy yung magiging deliberasyon at sasalang din ang panukalang pondo ng Department of Agriculture at Department of Health. Angelic? Alright, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.